Nasa ating linya na ngayon na Sister L. Ayan, sabi ni Manang Milky, hindi raw qualified na maging state witness ang mag-asawa o si Mr. Carly Diskaya lang. Ayan, nasa ating linya mahabigan ang isa sa kanilang mga legal counsels. Ayan, si Attorney Cornelio Diskaya Jr. Ayan, Attorney, good morning. Good morning. Sorry. Ano ba sinabi ko? Good morning, Attorney. Attorney Samaniego, sir. Magandang umaga po. Good day, Sister L. Bakit? Sabi sa'yo, natatawa na siya. Slip of the tongue, sir. Sorry. Ayan. Okay na po. Ayan. Magandang umaga po. Good morning, Attorney. Ayan, may proposal ba kayo na maging state witness si Mr. Carly Diskaya? Bakit sinasabi ni Congressman Rido na hindi raw qualified yung kliyente na maging state witness, sir? Unang-una, Sir Deo, yung ginamit po kasing affidavit ni Sir Carly Diskaya doon sa House of Representatives, yun din po yung ginamit doon sa Senado nung pumunta po kami. At since siya ho yung gumawa niyan, personal niya ho niyang ginawa niyan, so napalagay yung state witness. Siyempre normal naman sa tao yun eh. Sa normal na tao, pag medyo mabigat ang kasong kakaharapin, ay ihingi ng tulong sa gobyerno. Yun po yung binasa niya kahapon. So, nabasa po doon na may state witness. Ngayon, ginagalang po natin ang pahayag ng ating mabuting Congressman Redon kung ang kliyente po namin ay hindi po pasok sa qualifications bilang maging isang state witness. Ginagalang po natin yan. Pero bakit hindi po isinabit yung mga affidavit niya sa Senado? Isinabit din po ba niya sa Kongreso kahapon na Attorney Samaniego, sir? Yun po yung ginamit niya at nagkaroon na po ng kopya yung ating mga kongresista na membro ng TRICOM. So, yun po ang nagamit kahapon. Isa pa, Attorney, ayan, may sa kahapon, may request siya na sana magsasalita siya sa isang executive session, closed door session. Bakit na closed door session, executive session ang gusto niya? Ano ba yung mga dapat niyang sabihin sana na hindi masabi sa komite? Kagaya po nung nasabi ni Sir Carly kahapon, nabigla siya sa mga pagtatanong kasi. So, actually si Sir Carly pagod na po siya. Parating kulang sa tulog, pagod, lawyers meeting. Wala ho siyang kumpletong tulog. Dahil po gusto lang niyang talagang umaten kahapon sa House of Representatives sa TRICOM committees, talagang pagod na ho siya pero umaten talaga. So, base siguro yun dahil sa pagod na. So, pero Attorney Samaniego, sir, kahapon po si Mr. Carly Diskaya lang yung nandoon sa house. Si Mrs. Diskaya po ay wala kahapon. Bakit po hindi siya umattend sa hearing kahapon? High blood ba? Ganito kasi Sister Ella, ang sabi sa akin ni Sir Carly, si Ma'am, medyo nagpa-fluctuate na yung blood pressure, diabetic. Hindi ko alam kasi ang advice ko sa kanila, kung ganyan, nangihina kasi kung ganyan, takbo yun sa ospital or magpatawag kayo ng personal doktor ninyo. Kaya si Sir Curly lang po ang nakapunta kahapon. Sana pinagbaon ng saging. Ayan, o kaya ay marami ng mga world-class pharmaceutical companies diyan. Sabi na nga ba may adlib ka Generic. Actually, Sir Deo, nung gabi bago mag-hearing kahapon, mga alauna pasado na ako nakauwi, nagbi-meeting pa kami. Wow. Si Ma'am talagang natulog na talaga dahil masama ang pakiramdam. Pero Attorney Samaniego, Hindi na siya nakasama. Ayan, Yes, sir. may mga aligasyon po na selective daw po ang mga binabanggit ni Mr. Carly Diskaya. Na pangalan. Na mga pangalan. Ayan, meron pa nga bang ibang pangalan na hindi niya binabanggit na attorney na nais niyang banggitin sana?
lilinawin ko, Sir Deo, Opo. Yung affidavit na yon base doon sa expose na merong mga 15 contractors na sangkot sa anomalies, no, sa flood control projects. Mm-mm. So base po doon sa patawag ng Senado na dapat mag-account kayo ng from July 2022 to the present kung ano yung mga projects na nakuha ninyo at ano ang kinalaman nyo rito. Doon po base yung affidavit na yon. At nung tinanong ko si Sir Curly kung ito yung gagamitin, diyang affidavit doon sa House of Representatives. Tinanong ko, na-anticipate ko na yan tanong na yan, Sir Deo, no? Opo. Sabi ko, may magtatanong sa'yo dyan kung ito lang ba talaga. Sabi niya sa akin kahapon, ito lang talaga, attorney. Sabi niya, mahirap naman na magdamay tayo ng iba kung wala naman talagang kinalaman. 2016 pa daw po ang mga kontrata niya. Bakit daw wala nabanggit noong panahon ng Duterte administration? Meron na rin mga kontrobersya sa mga flood control projects, attorney. Gaya po nung testimony ni Sir Curly kahapon sa House of Reps, may mga nagtangka. At yung iba, pinadyaryo nila. So, dahil po yung affidavit, ang nilalaman lang po noon ay ang from July 2022 to present. Kaya yun lang po talaga yung nandoon. At na-explain naman ni Sir Curly kahapon sa mga tanong ng ating mga mabuting kongresista na talagang nung nakarang administrasyon from President sa Arroyo, Pinoy, Duterte, may mga nagtangka. Pero pinapadyaryo nila at sinusubong sa DPWH. At ito nga, medyo siguro, sabi siguro ni Sir Curly, isinap, bunyag na natin. Kasi nag-trigger po yan nung meron nang nagprotesta sa harapan ng bahay nila at nanira ng mga gamit doon, pinagbabato yung bahay. Doon po na-trigger yan, sir, yung affidavit na yan. Ayan na, attorney, ayan na, biglang ang dami mong fans ngayon. Ayan na. Ito nga, katulad nagtatanong, puting Rolls Royce nga ba ang acceptance fee mo mula sa mga diskaya? Wala po, sir. Wala po. Hindi po totoo yan. Ang dami ko pong baser. Oo, sa totoo lang. Sabi nila, pati nga po ako, dinadamay nila. Ako naman kasi hindi ako nagbabasa ng ganyan kasi gaya ng sinasabi ko sa mga unang interview ko, bilang abogado, nagbabase ako sa dokumento, hindi ako nagbabase sa chismis. Ayun, Kasi oo. doon po tayo mananalo sa korte. Ayun. Ebidensya, laban sa ebidensya. Ayun kasi nababanggit ko kay Lakay, Attorney Samaniego, sabi ko, Lakay, sobrang famous na ni Attorney Samaniego. Sobrang daming basher, sabi. Nagtatanong, sabi, magkano ba binaya dyan? Siyempre, lawyer yan. Siyempre, lawyer. Billionaire yung kliyente, malaki yan. Mayroon po talagang bayad ang abogado. Hindi naman pwedeng libre yan. Nang hirap-hirap ng trabaho ng abogado. Kaya lang, nag-aalala ko dito, baka magaya kay Ann Curtis, baka habulin ng BI itong si Attorney Samaniego. Ayan tuloy na ano si attorney. Anyway, attorney sir, so ang tawag nito, last na po yan. Hindi na itutuloy ni Mr. Curly Diskaya ang pagiging pag-application for state witness. Nag-offer po ang Congress, lower house kahapon, pero tinanong po niya ako bago siya sumagot. Sa tingin ko kasi hindi pa kinakailangan. Hindi pa kinakailangan. Hindi pa kinakailangan po. Opo, pero attorney, kapag halimbawa po, tuloy-tuloy ang investigasyon ng House tsaka ng Senate po, Senate Blue Ribbon Committee, ang mag-asawang Diskaya po ba ay willing pa rin na umattend na sa mga hearing just in case patawag pa rin po silang dalawa ng Senado at House? Opo, Sister El, makakaasa po ang publiko, ang ating taong bayan,
na nandyan po sila sa anumang pagdinig sa Senado man o sa House of Representatives o sa binubuong fact-finding committee ng ating mahal na Pangulo. Kagaya naman po ng parati kong sinasabi, wala naman po talaga silang itinatago kasi nandyan sila parati sa mga pagdinig po. Yan. Mahirap bang maging abogado ng mga controversial na kliyente, attorney? Nababas. Sanay na tayo dyan, Sir Deo. Kung matatandaan mo, nung meron akong hinawakan dati na isang drug buster Wala. Naging nasangkot controversial. sa ganyan, Oo. napanalo naman natin yung kaso. Ayun. Parang Sobra ang death threats natin noon. Sanay na tayo dyan. Sanay Ayan. na. Kaya tinatawanan ko lang yung mga buzzers ko. Hello mga buzzers! Gusto ko yung binati ni attorney yung mga basher. Ayan. Okay, ito na sa Sanay na po kanya. tayo dyan. Saka hindi naman ako nagbabasa. Ayun, oo. Ay, actually, yun yung maganda, yung hindi ka nagbabasa. Parang hindi Oo. naapektuhan. Parang sila kaya. Nakakarating lang po sa akin. At ayun sa Maniago, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Good attorney. morning. Yes po, magandang umaga po Sir Deo and Sister. Marami pong salamat sa pagkakataong ibinigay niyo. Salamat po. Thank you po. sir. Yan.